sa kanyang ginagamit ng mga kwento o simbolo. Kasi hindi naman yon ang ating kultura. Pero isipin po natin noong panahon ni Jesus na yung mga taong nakaririnig sa Kanya, agad-agad na iintindihan yung aral ng turo na Kanyang ibinibigay sa kanila. Halimbawa, nung isang linggo, ginamit ni Jesus ang simbolo ng pastol at ng tupa. Wala tayong pastol at wala tayong mga tupa. Pero sa kanilang kultura ay yun ang ordinaryong hanap buhay, ang pamamastol. At ngayon po sa ating ebanghelyo, ginamit ni Jesus ang simbolo ng ubasan. Gayon din, wala masyadong ubas sa ating paligid. Pero nung panahon ni Jesus sa kanilang lugar, talamak ang mga ubasan. Pero pansinin po natin katulad nung isang linggo, ito yung mga simbolo na pamilyar ang mga Hudyo. At ang sabi nga natin nung isang linggo, hindi lamang basta pastol ang tawag ni Jesus sa kanyang sarili. Ang sabi niya, ako ang mabuting pastol. Kasi merong hindi mabuting pastol nung panahon ng lumang tipan. At sa ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Jesus? Ako ang tunay na puno ng ubas. Kasi sa lumang tipan, laging sinasabi na ang bayang Israel ang ubasan ng Panginoon. At yaan ay nakalagay mismo sa kanilang salapi, yung simbolo ng vineyard. Sa pintuan ng kanilang templo, nakaukit din dyan yung ubasan para kanilang hindi makalimutan na sila ang ubasan ng Panginoon. Laging inaalagaan ng Diyos, laging tinitignan para ito ay makapamunga ng sagana. Pero sa lumang tipan daw po, kapag ginagamit ang simbolo ng ubasan, palaging binibigyan diin yung pagkatuyot, degeneration. Sapagkat mayroong punto na kahit ang bayang Israel ay ubasan ng Panginoon, sila ay ales ng ales sa pinakapuno. Walang iba kung hindi sa Diyos. Kaya nga sa ating ebanghelyo, laging binabanggit ni Jesus sa atin yung kahalagahan ng pananatili sa Kanya bilang tunay na puno ng ubas. Kasi sinasabi diyan ni Jesus na kung tayo ay hindi nananatili sa Kanya, tayo din ay hindi makapamumunga ng sagana. Kaya nga maganda po itong simbolo ng ating ebanghelyo. Tatlong bagay ang pinapaalaala po sa atin ng Ebanghelyo sa ngayon na napakahalaga kung ang ating turing sa ating mga sarili ay ubasan ng Panginoon. Tatlong P. Yung unang P, preparation, paghahanda. Para daw maging maganda ang ubasan, kinakailangan hinahanda ng maigi yung lupa. Kaya it will take time. Kailangan ng panahon para ihanda mismo yung lupa. Naalala ko dati nung kami ay nasa high school seminary, meron pong gardening sa aming seminaryo sa likuran ng chapel. Ngayon wala nang mga ganyan, no? Pero hindi ko makakalimutan na malapit na yung finals, wala pang tanim na halaman yung aming plot, kaya kami ay natataranta. Ano ang ginawa namin? Agad-agad ay nilagyan namin ng mga binhi ng pechay yung aming mga plot na naka-assign. At syempre dahil pechay, agad-agad tumubo. Pero ang problema ay sa pagtubo ng pechay, tumubo uli yung mga damong ligaw. At yung aming professor, ang sabi sa amin, paano nyo hinanda yung lupa? Ang sabi namin, tinanggal po namin yung mga damo. Pero ang sabi sa amin ng aming professor, binungkal ba ninyo talaga yung lupa para inyong matanggal mismo yung ugat ng mga damong ligaw? Kami ay nangingitian kasi hindi namin ginawa yun. Kami ay nagmamadali. Ang sabi sa amin ng aming professor, kung gusto nyo maging maganda at mataba ang inyong lupa, kailangan ihanda ng maigi para maging maayos ang inyong mga pananim. Kuriyan ang unang paalaala sa atin, God is preparing us. Kinakailangan din tayong ihanda ng Panginoon. Tatanggalin yung mga ugat ng mga damong ligaw para maihanda mismo yung ating buhay sa kanyang ihahasik ng mga binhi. Kaya nga sinasabi natin lagi,
yung pamilya napakahalaga. Very basic, very foundational yung ating mga tahanan. Kasi kung sa tahanan, hindi na ayos ng maigi yung mga bata, pag alis ng bahay, hindi yan pwedeng makapamunga ng maayos. Naalala ko yung laging sinasabi sa amin ng aming mga magulang, huwag laging bigay ng bigay. Kasi kapag dumating yung panahon na wala na kayong maibibigay, dun kayo makakaroon ng problema sa inyong mga anak. Alam po nyo, nung isang araw, meron akong napanood na video. Ewan ko kung napanood nyo po ito, naging viral yung video yun. Itikwento ng magnanay na isinumbong kay Tulfo yung tatay. No? Habang pinapanood ko po yan, talagang kumukulo yung dugo ko. Hindi lang doon sa anak, kung hindi pati doon sa nanay. Kasi yung bata, yung teenager na babae, kino-complain niya yung kanyang tatay. Dahil ang sabi niya, hindi daw regular at kompleto yung binibigay sa kanyang allowance na 500 per day. No? 500 per day. Yung nanay naman, ang kanyang hinihingi sa kanyang mister ay sustento sa upa ng bahay, pati doon sa bayad ng kuryente. At yung nanay, ang nakakainis pa doon, dahil siya ay kabit lang naman, ay ayaw niyang magtrabaho, nagtotong its pa. No? Yung talagang tunay nga na asawa, hindi inoobliga yung kanyang mister kasi alam niya yung hirap ng buhay. Pero ang nakakaawa dahil yung tatay, ang kanyang trabaho ay grab driver. Ang sabi niya, minsan, syempre ako'y tumatanda na, hindi naman laging maayos yung aking pakiramdam. Minsan talaga ay napakaliit ng aking sinesweldo sa paggagrab. Pero ang nakakaantig doon ay yung punto na ang sabi ng tatay, kaya daw niya pilit na binibigyan yung kanyang anak ng 500 a day para kanyang allowance ay para lamang makatapos ng pag-aaral. Para lamang makatapos ng pag-aaral. Siguro magandang paalaala yan sa atin. Kung sa bahay, hindi tayo naturuan ng tamang asal, hindi na ihanda mismo yung lupa, kalaunan talagang makakaroon ng problema. Bakit? Kasi ang lahat nakisimula sa ating mga tahanan. Kaya sa bahay pa lamang, ando doon na yung preparation, yung paghahanda ng lupa para ang bawat isa ay magkaroon ng magandang kinabukasan. First P, preparation. Paano ba nating inihahanda ang bawat isa sa tahanan pa lamang? Baka sa tahanan pa lamang, may mga pakakataon tayo ay bigay ng bigay. Sabi nga, kapag wala na tayong maibigay, doon tayo makakaroon ng problema kapag ang bawat isa ay namihasa. First P, preparation. Second P, pruning. Yung pagtutuwid, yung pagpuputol. Sapagkat ang sabi ng ating ebanghelyo, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang talagang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga. Sabi po nila kapag bata pa daw yung ubasan, for 3 years, hindi mo yan hahayaang mamunga. Kasi 3 years, kailangan drastic yung pruning. Palagi mo yang pinuputol. Kasi yun nga yung beginning ng kanyang pag-usbong. Kaya lagi mo yang ini-inspect. Lagi mo yang pinuputol. Kasi kapag hindi mo yang pinutol, talagang magkakasanga-sangayaan. Doon makakaroon ng problema. No? Kaya nga ang sabi natin, kapag simula pa lamang, ay kailangan ng tutukan. Kasi kapag pinabayaan at hindi pinansin, kalaunan, dun ka makakaroon ng problema. Pero kapag daw yung vineyard ay mature, every December at January, kailangan pa rin putulin. Kaya nga ang sabi ng ating ebanghelyo, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis
ang bawat sangang namumunga. No, kahit namumunga na, kailangan pa rin putulin, kailangan pa rin linisin. Bakit? Para mamunga ng sagana. Mga kapatid, yan ang pangalawang paalaala sa atin. God is not only preparing us, but second, God can also be pruning us. May mga pagkakataon tayo ay nililinis o pinuputulan ng Panginoon. Pero ang tanong, ano ba yung ating reaksyon? No, ano ba yung ating pakiramdam? Marahil marami tayong karanasan na nung tayo ay pinuprune at pinuputol, lahat tayo ay nagagalit. Lahat tayo ay nagre-react. Naalala ko, ako po yung bunso sa aming makakapatid. 3 po kami makakapatid. At dahil ako po ay laki ng seminaryo, ako ay naging very independent. No, naturuan ako sa high school seminary pa lamang. Kasi po nung panahon namin, kapag ayaw mo ng pagkain, bahala ka. Mamamatay ka sa gutom. Wala pang mga polisher noon. Talagang bunot ang aming ginagamit. Kami ang naguhugas ng pinggan sa seminaryo. Ngayon daw ay may tagapaghugas na. At araw-araw ini-inspect ng aming mga formators yung aming mga kama. Kailangan walang gusot yung tela, yung kubre kama ng aming mga kama. At aaminin ko po, dala ko yon hanggang sa bahay. Kapag ako umuwi ng bahay, medyo naiinis ako kapag marumi po yung bahay, kapag hindi nakaayos yung kama naming mga makakapatid. Kaya nga, ang sabi ko sa akin nanay, bakit po wala silang mga responsibilities? No? Bakit laging ako ang naglilinis? Bakit kailangan ako dapat ang naguhugas ng pinggan? Bakit ako kailangan ang nagpo-floor box po sa ating lapag? Ang sabi nung akin nanay, pabayaan mo na lamang. Kalaunan, ikaw din mismo ang makikinabang sa lahat ng yaan. Alam niyo po, totoo yan. Nung namatay ang aking mga magulang, ang sabi ko, buti na lamang ako'y naturuan sa loob ng seminaryo. Kasi kaya kong mabuhay ng mag-isa. Kung magandang paalaala po yan sa atin, no? Merong mga pruning na ginagawa ang Panginoon sa atin. Kaya nga ang tawag natin doon, pagtutuwid. Kasi merong hindi tuwid, merong mali. Huwag nating kalilimutan ano ba yung intensyon ng pruning. Hindi para tayo ay saktan, kung hindi para tayo ay pamungahin ng sagana. Kaya huwag po tayong magtatampo kapag tayo ay pinuputol o nililinis sa ating mga tahanan pa lamang. Ibig sabihin, ang gusto nila ay mabuti at tayo mismo ay makapamunga ng sagana. Pangalawang P, pruning. At pangatlo po, panghuling P, producing. Sapagkat ang purpose ng preparing at pruning is for us to produce good fruit. Kaya nga ang sabi ng huling bahagi ng ating ebanghelyo, na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana. Kaya maintindihan po natin bakit ang sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Kasi kapag tunay yung puno ng ubas at tayo'y nakadikit sa Kanya bilang sanga, tayo ay mamumunga din ng tunay, ng maganda, ng mabuti. Hindi pwedeng mabuti yung puno, pero pangit yung bunga. At yan, kapag maganda yung ating binubunga sa buhay, talagang babalik yan, hindi lamang sa ating pamilya. Babalik din yan sa ating Panginoon na siyang ating pinagkakaugatan. Pangatlong P, producing. Hindi sapat na tayo ay madahon lamang. Ang mahalaga, tayo ay namumunga ng mabuti. Tayo ay namumunga ng sagana. At yaan bandang huli ay ibabalik talaga natin kung saan tayo nagmula, kung saan tayo nanggaling sa ating mga tahanan. Alam po nyo, yung aking panganay na kapatid, siya po ay namatay nung ako ay batang pari pa lamang. Aaminin ko, medyo nagluko po yung aming panganay na kapatid. Kasi merong time talaga na siya spoiled ng aking mga magulang. Pero hindi ko makakalimutan, nung unang araw po ng lamay, wala pang ibang tao doon sa Garden of Memories. Ando doon yung nanay ko sa harapan ng ataol umiiyak. Ako po'y katabi ko yung tatay ko sa may likuran. Nakatingin ako sa ataol ng aking kapatid. Pero yung tatay ko nagsalita sa akin. Ang sabi niya sa akin, Godwin, saan kami nagkulang ng iyong nanay?
saan kami nagkulang ng iyong nanay? Ang sabi ko, Daddy, wala pong pagkukulang, hindi lang napahalagahan. Wala pong pagkukulang, hindi lamang napahalagahan. Mga kapatid, ang Diyos ang tagapag-alaga ng ubasan. Pinuputulan niya tayo at nililinis palagian. Pero minsan nakakalungkot, kahit maganda ang hangarin ng Panginoon sa atin, hindi natin napahahalagahan. Sa ating buhay, marami tayong hinahanda para sa ating pamilya. Marami tayong nililinis para makapamunga ng sagana ang bawat isa. Pero hindi yan guarantee na talagang magiging maayos ang ating pamilya o yung ating kapwa. Kasi maganda man ang ating hangarin, baka bandang huli, hindi man tayo nagkukulang, pero baka sa isang banda, hindi rin tayo napahahalagahan. 3 P ang hamon po ng ating ebanghelyo: preparing, pruning, and producing.